Ate Mirna, siguro isang malaking question sa ating mga kaibigan. Paano po malalaman, paano ma-differentiate kung ang breast cyst ay benign or malignant? Okay, ang benign, ito ay soft. Ang malignant ay hard, parang bato. Sa benign, smooth ang kanyang mga edges. 1 to 2 inches lang ang laki. Samantalang ang malignant, rough edges at lumalaki ng more than 1 to 2 inches. Of course, pag ito ay benign, ang nipple discharge niya greenish brown or reddish brown at walang amoy. Samantalang pag malignant to, inverted ang nipple, milky yellow discharge with tinge of blood at smelly siya, mabaho. Ito yung tinatawag na wound that doesn't heal. Alam natin na pag benign, hindi siya nag-i-spread. Pag malignant, alam natin na ito ay nag-grow, nag-i-spread at sumisira sa lahat ng organs hanggang ito ay mag-metastasize sa iba't ibang parte ng organs natin. Pag pinabayaan, maaaring maging cause ng death ng isang pasyente. Okay, so eto yung mga na-mention mo kanina, pag malignant, matigas siya, irregular yung shape, etc. At may mga pagkakataon, Ate Mirna, no, na hindi lang iisa yung bukol na ating nakakapa, hindi iisa yung cyst. Yes, usually kasi malignant kaya grow siya ng grow sa iba't ibang parte. Kung halimbawa itong mga simptomas ay meron kang 2 or 3 symptoms, medyo matakot ka na dahil ito ay malignant na. So habang maliit ang bukol ay huwag natin isawalang bahala dahil lang isang breast cyst o isang bukol na benign, kapag patuloy kang kumakain ng mga pagkain ng cancer tulad ng processed meat, matatamis, mas mabilis silang mag-grow at mag-progress sa breast cancer. So ang cancer is like fire. Habang maliit, kayang patayin ng isang bumbero. Pero pagka lumala na, lumagablab na siya, nag-spread na siyang mabilis, mahirap na siyang patayin. Kailangan mo ng maraming bumbero para masukpo siya. So habang umuusok pa lang, yung cyst ay considered usok pa lang, kayang-kaya nating sukpuin. Oo. So Ate Mirna, ano yung sanhi? Bakit tayo nakaka-develop ng cyst sa ating breast? Okay, primary reason of course ay bara sa lymphatic system natin. Halimbawa tayo ay nagsusuot ng mga may wire na bra o kaya mga kababaihan natutulog na merong bra nag-i-impede ng flow. At yung iba high risk sila pagka hindi ka nagkaroon ng anak o kaya hindi ka nag-breastfeed at ikaw ay uminom ng oral contraceptive o nag-hormonal therapy. Yan ang mga dahilan kung bakit naaapektuhan ng estrogen level at nagkakaroon ng bukol. At of course, top of the line I would say is unhealthy lifestyle. Mahilig ka sa mga processed meat tulad ng ham, hotdog, spam, at mahihilig ka sa matatamis tulad ng mga ice cream, cakes. Kung ito ang nakagiliwan mo, high risk ka para magkaroon ka ng bukol sa suso. Yung iba, yung mayroong isang malaking problema sa pamilya, nakahiwalay sa asawa o whatever, na uuwi sa sakit, nagkakaroon ng bukol. Coffee drinker, sasabihin nila coffee is good. Pero kung ikay coffee drinker, yung caffeine nito, yun ang nakakakos ng acidity at nakakakos ng bukol. At pag bumagsak ang estrogen level, nagkaroon ng imbalance, prone sila sa bukol. Of course, ito yung breast trauma. Siyempre, yung laging itatanong nila, kailangan ba tayo magpamammogram? Kasi yan ang laging sinasuggest ng mga doctors. Pero pag ikaw yung nagpamammogram, ina-expose ka sa chest x-ray. So, yung trauma na yon sa breast mo, kung lagi-lagi, yearly ka, yun ay isa sa mga dahilan ba't nagkakaroon ng bukol o nauuwi sa cancer dahil exposure sa radiation. At of course, yung too much sweet, mahilig ka sa matatamis, yan ay dapat iwas-iwasan na natin upang sa mga kababaihan, hindi ito mauwi sa bukol. Okay, mga remedy naman, Ate Mirna, para sa breast cyst, ano po ba yung mga napatunayan nyo ng mabisa dyan sa Tree of Life? Okay, ito yung mga pamamaraan para mapaliit mo ang iyong bukol. Una-una, cabbage patch, i-refrigerate mo for 20 minutes at itapal mo sa iyong breast. Ang cabbage o ang repolyo ay meron tinatawag na polyphenol compound na siyang nagpapaliit ng bukol. At kung wala ka naman repolyo, castor oil, bili ka sa Mercury, ilagay mo sa planela at itapal mo sa iyong bukol. Yan ay liliit. O kaya ay maglagay ka ng charcoal patch at lalagyan mo yan ng virgin coconut oil. Ganun din, itatapal mo sa iyong breast. At pagkatapos mong tapalan ng it's either repolyo, castor oil, or charcoal patch, kailangan i-hot compress mo siya. Ipatong mo sa area na merong bukol upang ito ay mapainitan sapagkat may anti-inflammatory effect ito. At pwede rin naman gamitan ng cold compress kasi nakakatulong ito para mawala ang muscle spasm at mawala ang water retention. Of course, ito yung tinatawag na lymphatic drainage massage. You do this para ma-increase ang circulation sa lymphatic mula sa gitna ng iyong
yung breast sa itaas banda, palabas, papuntang kilikili. Do it mga 10 times, 20 times, hanggang sa ma-relax natin yung ating muscles sa breast area. At of course, lifestyle change. So, pagkakaroon ng bukol is a lifestyle disease. So, in order to treat your bukol, you have to change your lifestyle. Anong kakainin natin? Whole food, plant-based diet. Detox, of course, dito yung ating machine ay hydrocolonics para linisin ang entire colon upang sa ganun yung mga acids ay matanggal sapagkat we know that cancer, they thrive in an acid environment. So, nililinis natin ang entire colon at tinatanggal ang acid upang sa ganun ito ay hindi pagbahaya ng mga cancer cells. Last but not the least, dito sa ating center, meron tayong tinatawag na rectal ozone o nagsasend kami ng oxygen supply through the rectum upang sa ganoon ang mga cancer cells, they will not thrive in an aerobic environment. Ngayon, Ate Mirna, pakishare po sa amin yung mga food na pwedeng magpaliit ng breast cysts. Okay, syempre, yung green leafy vegetables tulad ng mustasa, spinach, talbos ng kamote, kangkong, ito ay high in fiber upang walang maipon na mga toxin sa katawan para pagsimulan ng mga bukol. Yung mga cruciferous vegetables tulad ng broccoli, cauliflower, cabbage, ito ay mataas sa anti-bukol defense. Citrus fruits tulad ng lemon, orange, grapefruit, ito ay may property na tumor shrinker din. Berries, strawberries, blueberries, raspberries, high in antioxidant yan. Mga frutas tulad ng pear, apple, grapes, yan ay meron tinatawag na bioflavonoids, beta-carotene, palaban ng mga cancer at tumor shrinker sila. Fermented food tulad ng kimchi, yogurt, at kombucha, meron silang probiotic para hindi tubuan ng mga tumor. Herbs natin tulad ng dahon ng guyabano, dahon ng atis, at chichirika. Yan ay mga top of the line natin para mapaliit ang mga bukol. Spices na makita lang natin sa ating kitchen tulad ng ginger, garlic, onion, turmeric. Ito ang mga spices na marerecommend natin upang sa ganun mapaliit ang iyong mga bukol. May mga anti-bukol properties. And seaweed, sa aking research, naniniwala na ang isang babae ay pag mababa ang iodine ay prone sila na nagkaroon ng bukol. So, ang seaweeds ay mataas sa iodine panlaban sa mga bukol. Apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar, may tumor shrinker compound dyan tulad ng BCO at olive oil. Itong tatlong ito ay merong compound or property na tumor shrinker. Okay, malamang Ate Mirna, maraming nagtatanong din sa iyo nito kung may makapakaming bukol, dapat ba ipa-opera, dapat ba ipatanggal na po namin ito? Okay, do I need to get sir? Yan lang laging katanungan. Siyempre, pag nakapa mo pa lang ang bukol, yan ay parang usok lang. Kumbaga, warning signal yan. Pwede mo siyang buhusan lang ng tubig, mapapatay mo, masusukpon mo agad yung usok. Same thing, kung bukol lang, anything na sinabi mong opera, may cut na sa iyong katawan, ay hindi na normal yan. Parang isang glass, pinagsama mo, didikit mo, hindi na rin siya normal. Especially pagka taglamig, kikirot at kikirot yan for life. So, I will not suggest. However, pagka malalang malala na, pagka warak na yung breast mo, hindi na natin siya maaayos, I would suggest, yes, it's a combination ng medical and alternative medicine. At eto, would you advise na mag-undergo yearly ng mammogram? Pag ikaw ay nagpamammogram, pipisain ng yung breast, you will cause trauma and then you will be exposed to radiation kasi i-x-ray yun para malaman kung may bukol ka. So I would suggest na wag kayong magpapamammogram upang hindi na ma-experience ang breast trauma. So the best thing that you can do to yourself, lalo na sa mga kababaihan, change your lifestyle and clean your colon. I will guarantee you will not fear cancer anymore.